tatanong. Ano mo ba yun, sir? Oo, nandun na yung price. Hindi ako sarili. Taga St. James Day, taga St. James kasi ito. Oo, taga St. James. Kaya first time niyang Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nasa ika-6 na linggo sa karaniwang panahon or World Day of the Sick. Isama po natin sa ating panalangin ang pasasalamat at espesyal na intensyon ni na Edgar and Matthew de Sena para sa ikapapayapa ng kaluluwa ni na Juan Amita, Crescencia, Loscolo Amita, Sajnay Viola, Alfredo Viola, Luciana B. Cayaban, Fresco Bacol, Clotilda, Noel de Jesus, Alfredo Castillo Sr., Adelaida Pangan, Gideon Pahe, Raul Jose Erlinda Macalino, Florentino Felicidad Leonardo Chantenco, Genara Bailon, Dominador Bailon Jr., Josephine Season, Valentin Consuelo, Abraham Jr. and Sr. Season, Virginia Abadang, Omar Joseph Umana, Filipina Dunlao, Rufo Jr. and Sr. Gansan, Dolores Dabrosa, Gloria, Jenny, Jose, Cesar Badwa, Almeida Corpus, Efren Tombong, Maria Corazon Recto, William Ledringan, Romualdo de Guzman, Alexander, Ronnie Adetin, at Yuloyo Tombong. Bilang panimula po ng ating isang magsitalito para ng lahat.
Madalas din natin pinapansin ang pagdampi sa ating Panginoon ang kanyang mapagbilog na kapangyarihan. Hindi tayo pag-awal sa Panginoon. Panginoon Jesus, sinabi mo sa amin, oo, nais ko bumalik ka. Sapagkat hinahapos pa kami ng iyong mapagpatawad na kamay. Panginoon, kaawaan mo. Panginoon, kaawaan mo. Yesu Cristo, sinabi mo sa amin, oo, nais ko bumalik ka. Subalit di namin ninais na piyan kami ng lipanan at baguhin ang aming puso. Kristo, kaawaan mo. Kristo, kaawaan mo. Panginoon Jesus, sinabi mo sa amin, oo, nais ko bumalik ka. Subalit di kami nagpagaling sa isa. Panginoon, kaawaan mo. Panginoon, kaawaan mo. Napiyan kami, Panginoon, ng iyong pagpagaling na palad at ilubig kami mula sa pagkakahawa sa kasalanan at pagtubayan kami sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapin at pagtubayan kami mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa namin ikaw ang nagbibigay, kami takilitin mo at laging subaybayan sa Panginoon sa Kristo, kasama ng Espiritu Santo, sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat at nakinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbagsak mula sa aklat ng Levitico. Sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, kung ang balat ni Numan ay magbago ng kulay, mamaga o kaya magkaroon ng singaw na parang ketong, dadalhin siya kay Aaron o sa mga anak niyang saserdote. Ituturing siyang marumi at dito dapat kaligtaang ipahayag ng saserdote. Ang may ketong ay dapat magsuot ng sirang damit, hindi magsusuklay, tatakpan ng kanyang uso at laging sisigaw ng marumi, marumi, hanggang may sugat. Siya ituturing na marumi at sa labas ng kampamento, mamamahay na mag-isa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Mapalad ang taong na pinatawad na iyong kasalanan, at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalansang. Mapalad ang taong sa harap ng poon ay di naparatang, dahilan sa siya ay di nagkasala at hindi nanlinlang. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin.
Ang aking ginawang mga pagsalangsang, di ko ililihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyong idaig, at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong tugon. Lahat ng matuwid at tapat sa poon, magalak na lubos. Dahil sa natamo nilang kabutihang kaloob ng Diyos, sumigaw sa galak ang lahat ng taong sa kanyang sumunod. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Huwag kayong maging sanhi ng pagkakasala ng ninuman, ng mga Hudyo, ng mga Grego, o mga kaanib sa simbahan ng Diyos. Ang sinisikap ko na may mabigyang kasiyahan ang lahat ng tao sa bawat ginagawa ko. Hindi ko hinahanap ang sarili kong kapakanan, kundi ang kapakanan ng marami upang maligtas sila. Tularan niyo ko gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos, magsitayo po tayo lahat. Narito ang dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Sumainyo ang Panginoon. At Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, may isang ketong lumapit kay Jesus. Naligluhod at nagmakaawa. Kung ibig po ninyo, pagagaling ninyo ako. Nahabag si Jesus at hindi po siya sa bayang wika. Ibig ko, gumaling ka. Kaya di na nawala ang ketong at gumaling ang tao. Pinaalis siya agad ni Jesus matapos ang ganitong mahigpit na bigay. Huwag mong sasabihin ito kanino man, sa halip ay masuri ka sa saserdote. Pagkatapos maghandog ka ayon sa inyong si Moises upang patunayan sa mga tao na ikaw ay magaling na. Ngunit umalis siya at bagkus ipinamalita ang nangyari. Hangga't hindi na hayagang makapasok ng bayan si Jesus. Naroon na lamang siya sa labas sa mga ilang na puok. At doon nagsasadya ng mga tao buhat sa iba't ibang dako. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ibig ko, gumaling ka. Yan po ang pahayag ng Panginoon Jesus na mamakaawa sa Kanya. Para sabihin na ito rin yung talagang laman ng isip at ng puso ni Jesus
lahat na mayroong sakit ay nais niya gumaling. Katunayan ito yung larawan niya sa mga ebanghelyo. Lagi niyang pinagagalingan lahat na lumalapit sa kanya. Ibang last Sunday, pinagaling niya ang lahat ng kanilang kapansanan. Diba? Ano man ang kapansanan. So yun po, naisin ng Panginoon ang kagalingan ng tao. May 4 pong sangkap ang tao. Ayon sa ating pangunawa sa kasalukuyang panahon, una po ay ang physical na katawan. No? Kaya yung balat na mayroong sugat ay bahagi po yan ng physical na katawan. Gaya ng ketongin. Pag sinabi ketongin sa Biblia, hindi lang po yung alam na Hansen's disease, kundi any skin disease ng katawan, tatawagin na ng ketong. Ay physical disease, paghagalingin ng Panginoon. Pero di po natawag tayo na kakulangan o sakit sa kaisipan. No? Ayun. Pinapagaling din po ng Panginoon yun. Una sa kanyang pangaral at pangalawa sa kanyang pag-aayos ng kaisipan ng taong lumalapit sa kanya. Ang pangatlo po ay natawag nating emotional aspect ng tao. No? Nakaunay po dito yung relationship sa kapwa. Kasi madalas po yung ating emotional sickness ay bunga ng broken relationship. Diba? May sakit na relasyon. Yung pang-apat po ay yung tatawag nating spiritual illness. Kapag po ang isang tao, halimbawa, sinapian ng masamang espiritu, kaya nahipa ng masamang hangin, kasabihin natin siya ay merong sakit sa espiritu sa kaluluwa. Kaya po yung foreneck. At lahat po ng iyon, nais ng Panginoon na pagaling niya. Gawin niyang buo ang tao, hindi wasak-wasak ang tao. Yung physical healing, yung po sakit ng katawan, hindi po yan parusa ng Diyos. Hindi rin po yan binigay ng Diyos para tayo matauhan. Bahagi po ng kalikasan sa mundong ito ng tao na nakakasakit. Dahil apektado tayo ng lahat ng physical na bagay sa mundong ito. Yun lang, pag nakasakit tayo, pwede tayo yung i-remind na talaga matutusin ng kagalingan na sa Diyos. Pero hindi yung ginawa ng Diyos ang sakit. So, nais po ng Diyos na gumaling ang tao. Kaya sabi niya, ibig ko gumaling ka. No? Minsan po, kinuwento lang po sa akin ng isang lay missionary na kasama ko na sa Marcelino. Nakwento namin sila isang gabi. Sabi niya, first time na ikwento sa akin, Arjun Andy, kasi yung nasa yung Joseph po ko, tinawag ako, pinatawag niya ako, nasa hospital siya, yan sa dati ay Lourdes Hospital pa. No? Nung makita ko, talagang nung na siya, gusto ko na siya ng dugo. No? Kasabi ng doktor, talagang wala na raw. Ubobo na kanyang tiyan. At siya mismo tinatanggap niya na bilang lay missionary, tanggap siya mamatay kahit bata pa siya. No? Then sa lagpuan namin, pinahilan namin ng langis. Sabi ko lang sa kanya, at a certain point, sabi ko daw sa kanya, isipin mo lang yung Espiritu Santo ay pupunta kung saan meron pang sakit. No? Kasi dumadiscover mga doktor sa kanya, pero grabe na siya. Tapos sabi niya, kinukwento niya sa akin last week, kung sinabi ko na yun, ginawa niya lang yun. Imagine niya ang Espiritu Santo, dumako sa party kung saan alam niya yung may sakit. At nung dumako na sa party niya yun, para daw siyang pinatakan ng maitakang dila. No? Hindi ko po alam yun noon. Pero di siya sabi ko, huwag ka munang mamatay kasi pag mission pa tayo, bububuha tayo ng mga basic ecclesial committee po ginagawa nila. Nagsambay ng Kristiyano. Kaya tinulungan kong makarating sa Maynila, di lang nila sa Maynila, City Center. Pagdating sa Maynila, sabi doktor, ito lang ang sakit mong simple na. Lumalik po siya. So, pero nung ko lang nalaman, kasi alam ko gumaling siya, pero hindi ko alam na nung dali sa Manila, wala na makita yung doktor na karabing karamdaman. Punta dito sa Lourdes, sabi ng doktor, wala na siya. Yung pala, nung sinabi ko, yung Espiritu Santo, isipin mo dumana ako sa kung saan ka may sakit. Yung pala yun. Kaya, ibig ng Panginoon gumaling sa ating physical na karamdaman. Wala akong
duda yun. No? Kaya pag nagdarasal tayo para sa may sakit, magtiwala tayong naisin ng Panginoon yun. Malibang kung may ibang naisin ng Panginoon, naisin niya, sige, yan mo lang magkaroon niya ng maramdaman yung sakit ng katawan para makita niya rin yung sakit ng kanyang isip o kanya ng puso, ng kanyang kaluluwa. Mas mahalaga yun, yung pagbabago ng kaluluwa. Pari po gano'n. Yan po yun. Ang pangalang pong aspeto na tinutukoy sa ating mabuting balita, yung sakit ng emosyon, ng psycho-emotional, na madalas po bunga ng sugatang relationship. Diba? Yung pong ketongin, may sakit po sila sa katawan. Diba? Mahirap na po yun, no? Eh tayo ngayon konting itim lang, pahirap po ng mga pampahit. Pagkakasa Watsons, lahat ng klase ng pampahit sa balat na doon. Kahit hindi naman kailangan. Diba? Eh yung may sakit ka noon, yung pong physical na yun, sakit ng katawan. Pero hindi lang po yun ang epekto kung nagkasakit ka ng ketong, yung sakit sa balat ng panahon ni Jesus. Noon hindi pa po nila alam na yung Hansen's disease hindi nakahahawa. No? Hindi nakakahawa yung ketong. Ito rin ang ketong. Pero hindi lang po yun ang sakit ng kanin, sakit mismo ng katawan, ng physical. Ang sakit din po ang kalooban, pakiramdam. Bakit? Lalo nyo sinabi sa unang pagbasa, kapag ikaw ay may sakit na sa balat, no, mag-report ka sa saserdote. At pag nag-report ka noon, simula yun, hindi ka na po pwedeng lumapit sa kapwa mo tao. Lumayo ka ng lugar, huwag kang titira kasama ng patao, ng kapamilya mo, ng kaibigan mo, ng sino man, hihiwalay ka sa makusali ng mga tao. At pag may lumalapit sa iyo, sasabi mo, sisigaw ka, may keto ako, lumayo ka sa akin. Ma-imagine niyo po ba yun? May sakit ka na nga ng balat, maaaring mahapdi pa, tapos ayaw mo pa, hindi ka pa po pwedeng lapitan ng sino man. Ikaw kasabi mo, huwag kayo lumapit sa akin. So, ang sakit yata sa pakiramdam noon, di ba? Ang sakit yata sa kalooban noon, di ba? Eh, tayo mga Pilipino, pag nagkakasakit, kailangan may bantay. Di ba? Kahit natutulog, may bantay. Kahit nga patay, may bantay, di ba? Di ba? Hindi iniwanan kung iwanan daw, di ba? Eh, yung may sakit lang, mas lalo. Kaya yun po yung problema ng may sakit na ketong niya. Hindi sa kasali sa pamilya niya, hindi sa kasali sa kapitbahay niya, hindi sa kasali sa kanilang sinagoga, simbahan. Hiwalay na siya. Kaya humihinga pa siya at tingin sa kanya, patay na. No? Ganun po, pinagdidirihan. Kaya ang Panginoong Jesus, nung pinagaling siya, hindi lang sinabi niya, kasi pwede sabihin niya, okay, magaling ka na, go. Di ba? Sabi, hindi po ni Jesus yung ketong, hindi lang ang kanyang pala, pinagod. Bawal po yun. Bawal pong hawakan ng ketong. Kasi ayon sa kanilang tuntunin ng kanilang kultura, kanilang reliyon, pag ikaw ay walang ketong, malinis ang katawan mo, at nahawak ka, o natabi ka man lang, nadikit ka sa may ketong, ikaw din marumi na. Isigaw ka na rin, lumayo kayo sa akin. O kaya hindi ka po pwedeng basta sumali sa gawain ng komunidad na hindi ka dumadaan sa seremonyas ng paglilinis, nagdideklara ng saserdote, o malinis na yan, pwede na sa kulang makipahagi sa atin. Ganun yun. Kaya ginawa ni Jesus na paghagod sa ketong, yung pag-gustaching, hindi po dapat niya ginawa yun. Pero baano wala sa kanya mga tuntunin na yan? Kasi alam niya ang tao ito, hindi lang may sakit sa katawan, may sakit din sa pakiramdam. Masamahan ng loob, mahirap ng loob niya. Kaya para sabihin sa kanya hindi ka hiwalay, ikaw ay tatanggapin ko, pinagod niya. Diba? Yun ang sabi niya. So, ibig sabihin, pinagaling din niya Jesus yung kanyang pagkakahiwalay sa kapwa niyang tao. Na mabigat po kasi, di ba? Pag nag-away yung mga asawa, mabigat, Yung lang tataka ko, bakit away pa rin? Natatagal pa rin, di ba? Hindi ba? Mabigat naman talaga yung magpagkahiwalay ang puso. Pero, bakit rin tatagal? Hindi ko alam. No? Ewan, anyway. Pero sabi ng Panginoong Jesus, ganun ginawa niya. No? Physically, pinaramdam niya. Di ba? Tayo pag mabigat ang harap sa buhay, gustong-gusto natin may kaakap sa akin, di ba? Kahit walang sabihin, okay na yun, di ba? Okay na yun. Kaya hagod-hagod na ganyan. Di ba pag ang bata umiyak, hagod-hagulin mo ganyan, di ba? Yun, assurance sa kanya, hindi ako nag-iisa, may kasama ako. Yan. Kaya pag ginawa ni Jesus, yung healing of relationship, napakahalaga
na sa Panginoong Jesus na ang bawat isa ay kabilang sa lahat. No? Na walang tinatanggihan, walang tinatakwil. Sabi ng dalawang bagay. So, ibig ng Panginoon yan na magpapagaling ang sugat ng pagkakahiwalay ng damdamin at kalooban. So, dalawang bagay po yan sa Panginoon. Kaya, kung yan ang ibig ng Panginoon, maswerte po tayo lahat. No? Alam niya, wala siyang nais na sino sa ating manatili sa karamdaman. Alam natin na lahat tayo, sino man tayo, alam ng ating nakaraan, alam ang turing na iba sa atin, tatanggapin niya pa rin tayo. No? Kaya ilang di maitignan ng maraming mga conservative Catholics, bakit mo tatanggapin yung mga LGBTQ, etc., etc. Bakit mo tatanggapin yung mga tao na divorce? Bakit mo tatanggapin niya, di ba? Eh si Pope, sabi niya, lahat yan mahal ng Panginoon, nangailangan ng kagalingan. Kaya pag nag-request siya mag-bless, magpa-bless, ang sinasabi lang niya, yung gaya kaya Tokin, Panginoon, mahabag po kayo sa akin, di ba? Pagaling niyo po ako. Ilang sinasabi pag ang nag-request, LGBTQ++, at saka yung mga may kapansanan, yung mga divorsyado, yung mga pagkumunyon, pag humingi ng blessing, yung mga makasalanan, ang hinihingi lang para kay Jesus lumalapit na. Hiwalay po ang puso ko't kaluluwa sa Diyos, gusto pong malapit sa Diyos, di ba? O bakit mo mababawalan na ipagdasal sa Diyos na sana ito'y pagpalain niya para makita niya at maranasan niya ang awa at abang ng Diyos, di ba? Hindi po yung surprising sa mga ibang Katoliko. Para bang hindi yata tama ang ginagawa ni Pope Francis? Hindi ko alam kung sino tama. Sila na matigas ang puso, makasarili, akala nila itong tama, hindi naman pala. Pero ang Panginoon, tinanungan ng Panginoon. Panginoon. Ganun po siya. Pero actually, natural tendency ng maraming tao yung kahit Katoliko. Ikaw, black sheep ka anak, bahala ka sa buhay mo. Lahat ng problema ng pamilya, hahiyan ka ng pamilya, di ba? May ganun po sa atin, di ba? Pag sobrang ng maloko yung anak, sawa-sawa na ako sa iyo, huwag ka lang pakita sa akin. Dami ko nang ginawa siya, di ba? Diba? Di ba nangyayari po sa atin yan? Hindi po lang yan sa mga conservative Catholics. Pero tingnan po natin ang Panginoon. Kaya, kung tayo po ay ganito ang turing ng Panginoon sa atin, kapag po tinanggap natin si Kristo sa banal na komunyon, di ba? Ang katawan ni Kristo, kakainin po natin. Di ba? Nasa atin po siya. Hindi natin iniiwanan. Dito po walang blessed sacrament, mabuti naman, no? Eh doon sa babaeng blessed sacrament, pagyarin ng postya. Dito wala. Ang ideal pong simbahan, walang blessed sacrament sa simbahan. Bakit? Para yung mga tao nagsimba, pag nagkomunyon, ako ang blessed sacrament. Ako nalagyan ng blessed sacrament. Diba? Daladala ko sa akin pagkataong blessed sacrament. Daladala ko si Jesus. Yan, di ba? Nasa akin siya. Kaya pag nakita ko ng tao, gagarang pakiramdam nila. Pag narinig ko ng anak mo, matutuwa sila. Dahil hindi sermon ng bagay sila, hindi yung pag-unawa. Di ba? Pag nakadaw pa rin yung tao, iginhawa sila kasi may init ng pagmamahal ng aking pakikipagkamay sa kanila. Pagyarap sa kanila. Kasi nasa akin si Jesus. No? So dahil yun po yung natin. No? At pag pinako ko yung kamay ko sa isang may sakit, gagaling sila kasi nasa akin si Jesus. No? Yan, nasa akin si Jesus. Hindi ko nga po akalain yung lay missionary. Sinabihan ko na isipin mo ang Espiritu Santo pupunta doon na may epekto sa kanya. Basta sinabi ko lang po yun. Diba? Ganun nangyari po sa kanya, no? So, tayo po, kung nagsimba, pag nagkumunyon tayo, huwag niyong isipin, kasi sa St. James po, nasa altar yung Blessed Sacrament, eh. Pag-aalis sa mga talulod pa, siyempre, in respect. Okay lang, no? Pwede lang. Minsan ay ko, baka akala na, babay Jesus, ako na lang mag-isa ulit, balik sa dati. Parang wala ba dito si Jesus, di ba? Parang wala ba sa isip mo, sa puso mo, di ba? Pag kinain natin ang pagkain, nagiging bahagi ng tubo. Iikot, magsusupply sa brain, sa ating lungs, sa ating bata, di ba? Ating kamay, di ba? So, bahagi natin si Jesus. Hindi at iniwanan niya. So, kung si Jesus gusto niya, ibig ko gumaling ka, both physically and in your relationships. So, tayo rin, yun ang ibig natin. Sabi natin, sabi natin sa Diyos Ama, sundin ang kalooban mo dito sa lupa para nasa langit. So, pag-isipan po natin, pagdasal pa, hilingin po natin sa Panginoon, bawat isa sa atin, maging kasangkapan niya, maging instrumento niya ng kagalingan,
ng sino mang makakatagpo natin everyday. Kaya nga, Christian at bawal sa angot. Di ba? Kasi pag bumimiti ka, nakapagpapagaling po yun. Di ba? Tama po ba yun? Kaya isipin niyo po lagi yan. Ha? Huwag yung kakalimot yan. Pag sumangot kayo, sabihin, hindi ka pa napagaling ng Panginoon. Kaya ka na kasi mangot. Lahat naman na kasi mangot, hindi napagaling ng Panginoon. Di ba? Isimangot ka lang naman pag meron ka mga sama ng loob na hindi mo pa kailangan libutan. Patawad, di ba? Pero pag pinagaling ka ng Panginoon na yun, di ba? Kaya isipin mo natin, daladala natin ang Panginoon. Ibig natin din ang gusto ng Panginoon. Ibig ko, gumaling ka. Lumayo po tayo lahat. Payag po natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos na makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako sa Kristong Isa ng Diyos. Ang nating lahat. Nagkatawang tao siya ng Espiritu Santo. Pinanganak ng Santa Maria Virgen. Pinagpakasakot ni Juan sa Pilato. Pinako sa krus ng mga kain ni Dibig. Ang nakasunod ng mayuman. Nang may katyang araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit. Naluglok sa kanan Diyos ng mga makapangyarihan sa lahat. Pero ang unang paligid at hukom sa nabubuhay at nakapatay na tao. Sumasampalataya Ako sa Diyos. Espiritu Santo, sa banal na simbahan Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa pagkaroon ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Pasalamatan natin ng Panginoong Jesus dahil sa pagpapagaling niya sa mga tao at sa ating ilapit sa Kanya ang lahat na nangangailangan at nagdadalamhati. Manalangin tayo sa ating Ama sa langit, ating sabihin, Panginoon, dampian kami ng iyong mapaghilom na pag-ibig. Panginoon, lapian kami ng iyong mapaghilom na pag-ibig. Kaisa ng mga humahanap ng patawad at muling pagkakasundo, humihibig kami, Panginoon. Kaisa ng mga nagkamit ng kapatawaran, pinuburi ka namin, Panginoon, at aming isinasamo. Kaisa ng mga kitongin sa katawan man o sa puso, humihibig kami, Panginoon. Kaisa ng mga nakikipamuhay sa kanila at tumutulong sa kanila, pinuburi ka namin, Panginoon, at aming isinasamo. Kaisa ng mga ipinasantabi ng kanilang mga komunidad, humihibig kami, Panginoon. Kaisa ng mga iwayakap sa kapwa at nagpapanumbalik ng kanilang dignidad, pinupuri ka namin, Panginoon, at aming isinasamo. Kaisa ng mga tumatangis gabi at araw, dahil sa kanilang matinding kalungkutan at pagdadalamhati, humihibig kami, Panginoon. Kaisa ng mga nakatagpo ng tunay na mga kaibigang handang tumabay, pinupuri ka namin, Panginoon, at aming isinasamo. Kaisa ng mga nanihihim sa kanilang pagdurusa, humihibig kami, Panginoon. Kaisa ng mga nagbabahagi sa kapwa at nagpapasigla sa kanila, pinupuri ka namin, Panginoon, at aming isinasamo. Tahimik nating ipaakyat sa Panginoon ang iba pa nating kahilingan. O Panginoong Jesus, sa iyo mararanasan ng tao kung gaano katindi ang paghahangad ng Diyos Ama. Ang malapit ang lahat ng tao sa Kanya. Tulungan kami maihip sa aming kapwa ang iyong pagyakap at kapayapaan sa lahat nila, sa lahat sa kanila. Samahan kami, Panginoon, ngayon kailanman. Amen.
lulikha sa iyong katapatan, kami nagtitiwala na yung ang mga alay aming inihahanda at ihahain dito sa banal mong dambana. Magandahang loob mong sa amin dumadalisay, kami naway makaganap ng mga may malinis na kalooban sa paglilingkod namin sa banal na pagdiriwang sa Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Itaas sa Diyos inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong magandang loob kami yung pinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinaligdan dahil sa aming pagkasalawaan, baka pa rin ang magandang paraan may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hawa upang may kapwa kami makapagligtas sa aming pagkapahabak at pagkaligaw na lampas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng pagpuri sa iyo nang walang upay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, ng banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoon Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob ng maghandog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan ihahandog para sa inyo. Ngayon naman nang matapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ipapatawad ng mga kasalanan. Kung ito sa pag-alala sa akin. Tumayo tayo di pagbunyi ang misteryo ng pananampalataya. Sa puso at pagkabuhay, kain ang Diyos mong tunay. Poong Jesus, aming mahal, iligtas mo kaming tanan. Poong Jesus, aming mahal, ngayon at magpakailanman. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at tuloy pagkabuhay na iyong anak. At pinari namin siya ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ipapasalamat dahil kami yung minaraman na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasabi namin kami sa salo-salo sa katawan dugo ni Kristo yung mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang lagam sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at ipagpalumin na ng Obispo at ng buong kapaligiran. Alahain mo mga kapatid namin na hinlay, may pag-asa, sila'y muling mabubuhay, hindi ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila pagtuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo paging kapatid kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay San Mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, kay San Jose, kay San mga apostolat ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo.
ay pagdiwang nawa namin ang pagkukulis karangal mo sa magitan ng anak na aming Panginoong Yeso Cristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa ating Diyos sa masalangit, sama tayong lakas mo ng umanan. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasabi ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, parang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at pagkawain mo kami sa aming mga sala para na magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ibalik dulot sa puso. Panyadya mo namin sa lahat ng masama. Iniling namin ang aming mga Diyos na kamiyadya sa lahat ng kasama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabigan at dakilang aming pagpapahayag at tagapagligtas namin si Yesu Cristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kabuhian magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Cristo, salamat mo sa mga apostol, kapayapaan ang iwan ko sa inyo, ang aming kapayapaan ibigay ko sa inyo. Buhay mo ang aming palumpalataya, tuwag aming mga pagkakasalan. Pagkalawan mo kami ng kapayapaan pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway lagi sumainyo. At suminyo. Ingay at kapayapaan sa Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito si Jesus, ang iyong tinapay at alak na ilukuban ng Espiritu Santo, ang poder ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa liputan. Kapalakay na niya sa nangyari ko. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin na ako.
binibigay, kami niloob mo makapakinabang. Kasi ni Kristo kami naway makapabuhay upang makapamunga ng may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa libutan. Pagkakita ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawa natin. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Pagpalain kayong lahat mapagmahal ng Diyos Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Pistubos na ating isa, maya kayo taglay ang Panginoon. Salamat sa Diyos.